Mga kakababayan, paano kung ibinenta ng magulang mo sa kapatid mo ang lupa pero sobrang baba ng presyo at walang notaryo? May epekto ba ito sa ibang heirs? Ito ang malinaw na sagot. Wala pang bisa ang deed of sale kung walang notaryo. Kung private document lang at walang notaryo, hindi pa siya considered valid na bilihan laban sa ibang tao, lalo na sa mga heirs. Pwede pa itong questionin. Kung sobrang mura ang presyo, pwedeng ituring na donation. Kapag ang bentahan ay halos libre o sobrang baba, ang tawag dito ay simulated sale. At kapag sale na halos donation, dapat may acceptance at dapat rin sundan ang rules ng donation. Kung wala ito, invalid. Epekto sa ibang heirs, mga kapatid. Sa mata ng batas, kung hindi valid ang bentahan, hindi nawawala ang parte ng ibang heirs. Pwede nilang ipakancel ang deed dahil walang notaryo, hindi tunay ang presyo, at disguised donation. Kapag donation pala ito, dapat hindi lalampas sa disposable portion. Tandaan, protektado ang legitim ng mga anak. Kung gusto ninyong ayusin, kung gusto ng pamilya na maayos, I notarize, ayusin ang tamang dokumento, at siguraduhin na hindi maapektuhan ang share ng ibang heirs. Kasama dito ang tamang survey ng GC Land Surveying para malinaw ang boundaries. Mga kapatid, tandaan, kung walang notaryo at sobrang mababa ang presyo, hindi automatic na mawawala ang karapatan ng ibang heirs. Layunin namin na ipamahagi ang kaalaman ng libre. Ilang taon ang pinag-aralan namin, ang kailangan mo lang gawin ay manood at sumuporta. Like, follow, and share para mas marami pa tayong matulungan.